Nakatanggap na naman ang Pilipinas ng 2 bago at mas malakas na barkong pandigma mula sa South Korea. Nakatakdang tumanggap ang Philippine Navy, PN, ng 2 bagong missile corvette mula 2025 hanggang 2026, sinabi ng isang opisyal noong Miyerkules. Marami po tayong parating na barko. Pagdating po ng 2025 saka 2026, we will be receiving 2 brand new corvettes. Galing po ito sa South Korea. Bago po ito, we have a lot of naval ships coming. In 2025 and 2026, tatanggap tayo ng 2 bagong corvette mula sa South Korea. Pareho ang mga barkong ito, sabi ni PN Vice Commander Rear Adm. Cesar Bernard Valencia sa isang panayam sa DZBB. Sinabi ni Valencia na ang mga bagong corvette na ito ay inaasahang mag-backstop sa 2 Jose Rizal-class missile frigates, ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna na nasa serbisyo. Ang tinutukoy niya ay ang Corvette Acquisition Program ng Department of National Defense, DND, na formal na iginawad sa South Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries, HHI, noong Disyembre 28, 2021. Ang mga corvette na ito ay nagkakahalaga ng PHP 28 bilyon at idinisenyo upang makapagsagawa ng mga anti-ship, anti-submarine at anti-air warfare missions. Sinabi ni Valencia na mula 2026 hanggang 2028, magsisimula rin ang PN na tumanggap ng 6 na bagong offshore patrol vessels, OPVs, na nagkakahalaga ng PHP 30 bilyon at ibibigay sa HHI sa Hunyo 28, 2022. Sa pagdating po ng 2026 tandang bawas 2028, we expect to receive 6 more brand new OPVs. Ang OPV, ang pinaka-main purpose po niya ay magpatrolya sa karagatan. COM 2026 tandang bawas 2028, we expect to receive 6 more brand new OPVs. The main layunin ng OPV na magpatrolya sa karagatan, dagdag niya. Sa mga bulwagan ng gobyerno, sa gitna ng mga debate at negosasyon, isang desisyon ang naabot. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay mapapalakas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 2 bagong korbete, isang patunay sa pangako ng bansa na pangalagaan ang mga hangganang pandagat nito. Ang kontrata ay formal na iginawad sa kilalang South Korean shipbuilder, Hyundai Heavy Industries, HHI, na naghahayag ng bagong kabanata sa maritime defense ng bansa. Kabilang sa mga opisyal ng hukbong dagat na inatasang mga siwa sa monumental na pagkuha na ito ay si Kapitan Mateo Rodriguez, isang batikang veterano na ang dedikasyon sa kanyang bansa ay natumbasan lamang ng kanyang pagmamahal sa dagat. Sa pagsisimula ng proyekto, natagpuan ni Kapitan Rodriguez ang kanyang sarili sa isang ipo-ipo ng mga paghahanda, mula sa mga blueprint at technical na detalye hanggang sa mahigpit na pagsasanay para sa mga tripulante. Lumipas ang mga buwan, minarkahan ng pag-asa at taimtim na paghahanda. Sa wakas, dumating ang araw na ang una sa 2 korbete ay handa ng tumulak. Pinangalan ng Babaylan, ayon sa mga iginagalang na pinunong espiritual ng mga sinaunang tribo ng Pilipinas, ang sasakyang pandagat ay nakatayo bilang simbolo ng lakas at katatagan. Habang nagtitipon ang mga tripulante sa kubyerta, hinarap sila ni Kapitan Rodriguez ng may pagmamalaki at determinasyon. Ngayon, sinisimulan natin ang isang misyon hindi lamang para protektahan ang ating mga katubigan, kundi itaguyod ang mga halaga at adhikain ng ating bansa. Maglayag tayo ng may tapang at dangal, sapagkat tayo ang mga tagapag-alaga ng kapuluan. Sa pagmamalaki ng watawat ng Pilipinas sa hangin, sinimulan ng Babaylan ang kanyang unang paglalayag, na tumawid sa mga alon ng may biyaya at kapangyarihan.
Mula sa mataong mga daungan ng Maynila hanggang sa mga liblib na outpost sa Spratly Islands, ang korvete ay walang pagod na nagpapatrolya. Ang presensya nito ay isang nakakapanatag na beacon ng seguridad. Gayunpaman, ang mga hamon na kanilang kinaharap ay kasing bigat ng karagatan mismo. Sa karagatan ng Palawan, nakatagpo sila ng mga smuggler na nagtatangkang samantalahin ang mga yaman ng bansa para sa kanilang sariling pakinabang. Sa mabilis na katumpakan, hinarang ng babailan ang mga sasakyang pandagat na humahadlang sa kanilang mga ipinagbabawal na gawain at itinataguyod ang panuntunan ng batas. Sa malayong bahagi ng dagat, nakatagpo sila ng isang unos ng walang katulad na kabangisan, ang nagngangalit na hangin at nagtataas ang alon na nagbabantang lamunin sila. Ngunit sa pamamagitan ng mahusay na seamanship at hindi natitinag na determinasyon, si Kapitan Rodriguez at ang kanyang mga tripulante ay nag-navigate sa unos na umuusbong ng mas malakas at mas nagkakaisa kaysa dati. Habang ang mga buwan ay naging taon, ang pangalawang korvete, Bayanihan, ay sumali sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas na nagdoble ng kanilang lakas at determinasyon. Magkasama, tumayo ang Babaylan at Bayanihan bilang mga tagapag-alaga ng kapuluan, isang mabigat na puwersa laban sa anumang banta na nangahas na hamunin ang kanilang soberanya. Ngunit sa gitna ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad, may mga sandali ng pakikipagkaibigan at tawanan, mga buklod na nabuo sa tunawan ng kahirapan. Sa mess hall, ang mga mandaragat ay nagpapalitan ng mga kwento ng kanilang mga bayan at pamilya, na nakahanap ng aliw sa piling ng isa't isa sa gitna ng kalawakan ng dagat. Isang gabi, habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot tanaw sa isang ningas ng orange at ginto, si Kapitan Rodriguez ay nakatayo sa kubyerta ng Babaylan, nakatingin sa walang katapusang kalawakan ng karagatan. Sa sandaling iyon, nadama niya ang matinding pasasalamat para sa kanyang mga tripulante, sa kanilang hindi natitinag na dedikasyon, at para sa pribilehiyong maglingkod sa kanyang bansa. Sa paglipas ng mga taon, ang mga korvete ay nagpatuloy sa pag-ikot sa karagatan ng Pilipinas. Ang kanilang presensya ay isang patunay ng determinasyon at katatagan ng bansa. At kahit na marami ang mga hamon na kanilang hinarap nila ang mga ito ng may tapang at determinasyon, sapagkat sila ang mga tagapag-alaga ng kapuluan, na nakatali sa tungkulin at karangalan na protektahan ang kanilang tinubuang bayan hanggang sa katapusan ng mga araw.